ni Bird yan. O siya, maraming salamat, Sir Bud. Okay na tayo. Nagulat naman ako. Bigla ka. Ba't parang hindi lumabas sa radar ko yung na yan? Yung pag-vote kanina. Wala talaga. O ito, Mabsat. Balik tayo. Supreme Court, Mabsat. Ipapakontempt si Tito Soto para hindi niya masimulan ng fourth week. Diyos ko, Lord. Ipapakontempt daw. Itong ginawa nila Respicio tsaka ni Topacio, mga kakabsat. Pakinggan natin, Sir Bud, dito. Minsan, sobra. Ito ang isa sa mga headline kanina sa araw na to. Yung pinapakomento lang, pinapag-comment lang si Tito Soto. Hindi siya kino-contempt. Pinapakomento lang tungkol sa hinain ni Topacio at ni Respicio, Mabsat. So tingnan natin kung ano magiging sagot ni dito ni Senate President Tito Soto. Sige, Sir Bud, pasok. Buenas tardes, damas y caballeros. It's like deja vu, sabi pa ng mga French. Deja vu. Parang bumabalik tayo sa sitwasyon na Leslie Vlog, shout out. Naranasan na natin noon. Parang we have experienced this before. Deja vu. Parang we are returning to a familiar situation. Last year, nung pinatay ng Supreme Court ang impeachment by declaring it unconstitutional. And ngayon parang yun na naman ang nangyayari. But this time, hindi nila i-TTRO, hindi nila i-declare unconstitutional kasi the House, sinundan ng House lahat ng utos ng Supreme Court, dumaan sa committee hearing, hindi pinas break. In fact, hindi nga nila pinush yung pagboto today. Next week na daw. Yun. Maybe May 11. May 11 Monday. So nagbakasakali lang tayo kasi baka strategy lang nila sasabihin next week pagkatapos gagawin ngayon. Pero mukhang next week na talaga. Yun lang. Ang problema, Senate President pa ba si Tito Soto? Kung ma-cite indirect contempt siya ng House. Yun ang bagong senaryo lumalabas ngayon. Hindi nila i-declare ito unconstitutional pero tatanggalin lang nila sa eksena si Tito Soto. Di ba? Mga 2 weeks ago, winarningan natin habang patapos na yung impeachment sa hearing sa Kongreso, doon na sila magko-concentrate yung gera sa Senado via kudeta and via other means para tanggalin sa pwesto si Tito Soto. Kasi sinabi na ito pagdating sa House, the next sa Senado, pag-repair ng Kongreso sa Senado, the next day, forthwith, he will convene the impeachment trial court. Yan. Kaya ngayon, siya na ang pinupunteriya. At habang masaya tayo, dahil 55 or unanimous, 55 members voting unanimously supported the resolution to elevate the impeachment complaint to the plenary for voting and referral to the Senate. Ito naman naglabas ng decision ng Supreme Court na ordering Tito Soto comment to explain why he should not be cited for indirect contempt for criticizing the High Court's 2025 dismissal of impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. At today pinadala ito sa kay Tito Soto at binigyan siya ng 10 araw. Sabi pa ng Supreme Court spokesperson Camille Ting, today sabi niya, pursuant to the resolution, the respondent must submit the comment within 10 days from receipt of notice or by May 14. May 14. Itong desisyon ng Supreme Court emanated from a petition filed by former, ito na naman, race back ni Mike sa gobyerno. A petition filed by former Congressman Mike Defensor, isang katibinag, at si Attorney Manuelito Luna, Ferdinand Topacio,
Harold Respicio, and Virgilio Garcia. Yung general, Jago General, ex-general ito, na taga Mindanao rin, pero naging neighbor ko dyan sa building ko sa Quezon City. Sa Commonwealth, my Commonwealth. Itong aksyon ng mga DDS lawyers to seek for the citation of to seek for the issuance of an indirect contempt order kay Tito Sotto emanated from yung mga pahayag ni Tito Sotto. Masyado naman sensitive itong Supreme Court na kine-question yung 2025 ruling ng Supreme Court. He is entitled to question the ruling. Lahat naman ng tao sinasabi, binaboy ng Supreme Court ang impeachment process. Gusto po. Yung mga pahayag ni Tito Sotto, kahit hindi pa siya senator noon, hindi pa siya na-re-elect, pero nung nangyari yung decision ng Supreme Court, yun, ang dami siya mga pahayag na sinabi niya nung lumabas siya na yung ruling, isang malungkot na araw para sa batas konstitusyonal. Isang malungkot na araw, a sad day for constitutional law, sabi pa niya. At tinawag niya ito judicial overreach and judicial legislation. Parang sinobra ng Supreme Court. Ang decision nila parang hindi na sila authorized to do that action, parang gumawa na sila ng batas. Samantala they are only mandated to interpret the Constitution. Pero parang gumawa na sila ng batas kasi naglabas pa sila ng 7 o 13 kondisyones. Parang legislative work na yun. Parang inamend na nila yung Constitution. Sabi pa ni Tito Sotto, paglampas sa Tagalog, paglampas sa kapangyarihan ng hudikatura at paglikha ng batas mula sa hukuman. So tama rin naman pag nilampasan na nila yung power nila nung gumawa na sila ng batas, bagay na ni executive hindi kayang gawin kasi nagsisimula ang mga batas ng bansa sa House of Representatives and the Senate. Ina-aproba na lang ni Presidente ang batas. Pero ang judiciary, ang Supreme Court, walang power. Walang power to amend or to enact laws. That power only rests on the House and the Senate. Pero by putting up new conditions na wala naman sa Supreme Court, dyan sa impeachment process, parang gumawa na rin sila ng amendment sa Constitution. Recently, meron pa sila ruling. Binago na naman nila. Siguro sa buong mundo, tayo lang naiiba yung word forthwith. Ang kanila sa Supreme Court, ang forthwith, chill. Relax lang. Kung may time kayo magsimulan yung impeachment trial, sige, ituloy nyo. Kung wala kayong time, meron pa kayong mga prioridad ibang gagawin, wag muna. Relax lang. Hindi tayo nagmamadali. Hindi ito forthwith. Chill lang ito. Chill lang. So tama si Tito Sotto. Binago nila yung konstitusyon at gumawa sila ng batas na wala pa naman sila power. Kaya in response to this, yung mga chuchua ni Sara Duterte, sinabi ito daw, this amounts to a direct attack on the integrity of the Supreme Court. Atake daw ito sa integridad ng Supreme Court. Ang tanong, meron pa ba tao ngayon nirerespeto ang Supreme Court dahil sa ginawa nilang very unfair ruling last year sa impeachment process na pinatay nila? Meron pa nga sinabi si Tito Sotto, the action of the Supreme Court last year, they amended unconstitutionally the Constitution. At sabi niya, it will take decades to correct the misinterpretation. Kumbaga, aabot tayo ng siyam-siyam para lang ayusin yan mali-maling at questionable desisyon ng Supreme Court. Dahil dito, yan, yung mga chuchuan ni Sara,
nag-file ng kaso for indirect contempt laban kay Tito Soto. What do you expect kay Topacio, kay Respicio, na mga tuta talaga ni Lustay, Diyos ko po, Rudy. At ang problema dito sa kaso ng indirect contempt, kung ma-establish ng korte na guilty si Tito Soto for indirect contempt, pwede siya ipakulong ng 6 months. 6 na buwan. Ibig sabihin, 6 na buwan. Wala siya sa Senado. Baka kung gagawin nila ito at ipafine pa siya ng 30,000, mumultahin pa siya ng 30,000. Ha? Bakit yung mga DDS bastos rin naman na sa Supreme Court kung ang desisyon hindi pabor sa kanila Exactly. Pero dito kay Tito Soto, gusto talaga nila tanggalin sa kaso si Tito Soto. Siyempre, kung makukulong si Tito Soto, wala na. Siya lang ang pinakamalakas na personalidad dyan at pinaka-senior. Kaya baka makukudeta na yan. Baka maging presidente na talaga si Chis Escudero, at which time si Alan Peter Cayetano, at which time baka gagayahin niya si Chis Escudero sa pagsabi na chill lang. Nakikita nyo yung pattern. Una, naglabas ng desisyon ng Supreme Court na ang forthwith, ibig sabihin wag madaliin ang issue. So hindi dapat immediately ang forthwith. So, di ba sabi ko sa inyo, nung naglabas ng Supreme Court yung decision na yun, sabi ko baka gagamitin nila yan, decision na yan para sabihin, relax lang tayo. Marami pang ibang batas kailangan ipasa, marami pang mga bagay-bagay, nasa krisis tayo. Tapusin muna, padaanin muna natin yung mga barko sa Strait of Hormuz. Patapusin muna yung gera between Israel, America, and Iran. Pababa muna yung presyo ng gasolina, pababa muna yung dollar, saka tayo mag-impeachment trial. Ganyan ang gagawin nila kung matanggal sa pwesto si Tito Soto na kasi sa ngayon, I don't think anybody can take the place of Tito Soto na to be able to gather yung mga si Risa, medyo unpopular sa DDS. Come on, just move over. I've got other business here, okay? At sa majority, marami rin nagagalit sa kanya, nagsiselo sa kanya. Si Ping Lacson, ganun rin. Di ba? Muntik natin tinanggal si Ping Lacson. Si Tito Soto lang talaga because of his seniority. At marunong si Tito Soto, marunong mag-handle ng mga senator para everybody happy kahit kuwan pa man. Siyempre, sa tagal niya dyan, kayang-kaya na niya gawin yan. Kayang-kaya na niya laruin yan. In fact, na outsmart niya si Chis Escudero. Yan ang galing ni Tito Soto. Kung maalis yan, for sure, mababalik ang control kasi mga seniors andyan na sa opposition. Sila Pia Cayetano, sila pwede rin si Loren Legarda, pero si Loren rin parang more leaning rin towards the opposition. Nakita nyo naman yung ginagawa ng anak niya si Congressman Leviste. So only Tito Soto is the one to really push through to be the one to really push through with the trial forthwith. At sinabi na niya yan, forthwith meaning the next day sa akin. Diyan natatakot at diyan nagagalit sa kanya. Kaya ngayon, eto hindi man naglabas ng Supreme Court kasi nahiya na sila kay Leila de Lima na ang tawag sa kanila ay Sarah's Court, SC, Sarah's Court. Ngayon dito naman kay Tito Soto tina-target nila yung atake nila or attempt nila para ma-derail na naman yung impeachment process diyan sa Senado. Ano ba yan? Nakakabitin naman ito. Nakakabitin, akala natin malapit na talaga tayo. Masaya na sana tayo na hindi sila naglabas ng TRO at mapupunta na tayo sa Senado ulit, pero eto na naman. So when asked for his comment on this matter, sabi ni Tito Soto, wala yan, publicity stunt lang yan at Nuisan suit.
Yun lang daw ha. Under kwan lang daw, parang itong mga complainants, parang kwan lang, parang nanggugulo lang in behalf of Sara. At sabi pa ni Tito Soto, under Rule 71 of the Rules of Court, indirect contempt requires conduct committed outside the court that actually tends to impede, obstruct, or degrade the administration of justice. Cited. So sabi niya, parang nilecturan pa niya sila Topacio eh. Sabi niya, under sa Rule 71 of the Rules of Court, hindi sapat yung boka-boka lang, pwede ka na kyaw-kyaw lang, pwede ka na ma-indirect contempt. Dapat meron ka talaga gumawa aksyon outside the court na para mapigil, obstruct, or degrade yung administration of justice, yung perang nang gulo ka, may ginawa kang parang hinagisa mo ng granada yung judicial building, ganon. So ganon, mas direct pa. Sabi niya, I did not do any of those acts. I simply expressed disagreement with the court decision. That is protected speech under Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution. Yan, mas magaling pa sa batas si Tito Soto kaysa kay Sara Duterte at Mans Carpio. So itong Supreme Court naman, sana binasura na lang nila yan eh. Parang yung forthwith, hindi na sila kailangan mag-aksyonan yun. Alam naman nila, wala nang saysay yun eh. Pero ito, delikado ito, bantayan natin ito. Baka another kwa na naman ito. Mapuprostrate naman tayo na masaya na sana tayo. Ang daming ebidensya lumabas sa House of Representatives, yung pala papatayin ang impeachment sa Supreme Court pa rin, just like what they did last year. So talagang deja vu. Pero siguro kung last year, hindi tayo nag-people power, siguro ngayon dapat yun ang gagawin natin. Sobra na tayong minamaliit, binabastos ng mga taong nasa kapangyarihan at hindi marunong sumunod sa batas, especially yung constitution natin. So okay, we'll be giving you more updates on this. Imo-monitor ng team itong bagay nito. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good evening to all, and see you in my next vlog. Salamat, Sir Bud. Alright. So yun nga mga kabsat. Mukhang plano nilang ikudita itong si Tito Sen, mga kabsat, or talagang iniipit nila dito sa Supreme Court. Pero sino yung mga nagreklamo diyan? Si Topacio, mga kakabsat, saka si Respicio. So alam na this. Kasi nga duwag itong mga Duterte, lalo na si Sara, duwag talaga, hindi niya kayang harapin yung kanyang impeachment. Diyos ko Lord. Puro lang sila yabang. Ayan ang problema sa kanila, ang yayabang nila. Shout out Jenny Ramos, Dawn Official, nakikinig lang ako, kabsat. Maraming salamat po. Sa mga bagong pasok dyan, sa mga hindi pa like and subscribe naman tayo dyan, mabsat. Maraming salamat. Last topic na tayo, mabsat. Kasi 10:50 na at naka 1 hour 20 minutes na tayo.